Hello everyone! Another day. Ito yung ginagawa ko araw-araw. Yung gigising ka ng 5 o'clock. Ganito lang naman. Buhay naming mga OFW. Kaya tiis-tiis lang tayo guys. Ang dami kong hugasan. Actually, hindi ko nga alam kung bakit ginawa ko tong vlog na to. Ito, maybe para ipakita ko sa inyo kung ano yung reality ng isang OFW. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa kasambahay. Mahirap din, pero syempre, ganyan. Wala tayong magawa, ganyan ang buhay. Ito yung araw-araw akong gumagawa ng lunch ni Amo. Madali lang naman actually. Bigyan ko lang siya ng oats. Tapos magkakat lang ako ng prutas. Tsaka yung kape niya. Yung amo kong lalaki yung medyo komplikado pagdating sa pagkain. Yung mga leftover namin sa gabi o kaya nagluluto talaga ako ng extra sa gabi para may baon siya ng lunch sa umaga. Tapos gagawan ko din siya ng breakfast. Ayan. Ganyan lang naman mga ginagawa ko araw-araw. Pero syempre, kailangan mong gumising ng maaga. Kasi before 7, umaalis na sila ng bahay. Anong kwento ninyo guys? Ano yung kwentong OFW? Ako kasi, 17 years na dito sa Singapore. Isang amo lang. Mga bata pa yung mga alaga ko dati. Ngayon, mga binata at dalaga na. Sa 17 years na yan, wala pang masyadong ipon. Maraming bayarin. Ang hirap ng buhay sa Pinas eh. Pagdating ko dito guys, 320 lang yung sahod namin noon. Pero malaki na yun sa Pinas. Kasi mura lang yung mga bilihin. Pero ngayon, yung mga ganyan, wala na. Isang palengkihan. Ubos ka agad. Masyado nang mahal yung mga bilihin ngayon. Kahit na dito sa Singapore. Nakakapagod na din mag-budget. Pero okay lang yan. Kaya pa naman. Kaya tiis-tiis lang. Dati guys, 8 years yung salary deduction namin nung pumunta ako dito. Ngayon 2 months na lang. Mas malaki pa yung sahod ngayon. Pero wala na yatang nagtatagal na makakatulong sa mga amo-amo. Depende din siguro sa mga amo. Kasi may mga kakilala ako dito, papalit-palit sila ng mga katulong. Yung may mga katulong naman, nagpapalit-palit din ng amo. Ewan, hindi kagaya noon. Pero anyway, okay naman yung mga amo ko dito. Kung hindi okay, hindi naman ako magtatagal dito. Yun nga lang, minsan may pagka-alam nyo na, mga amo pa din naman sila. Kaya mga alaga ko, malalaki na. Pansin ko nga kung kailan lumaki sila, saka pa dumami yung mga trabaho. Anyway, back na tayo sa video guys. Magulo yung salas namin. Papamigay kasi namin yung mga yan. Nagtanggal si amo ng mga damit. May kukuha. Ibibigay daw sa church. Tapos ewan ko anong gagawin. Kasi yung church na malapit dito na sa amin, dati may mga pawagwag dyan. Pero ngayon wala na yata Yung iba dinudunit yung mga damit na hindi nagagamit na. Tapos yung sa church dapat ipamigay yan. Pero yung iba binebenta yata. Ewan ko lang. Kasi church naman yung napuntahan namin dito noon. May pawagwag talaga sila. Mga $2 to $3 ang isa. Ay, buhay. Salute nga pala sa mga OFW yung matatagal na sa abroad. Nakaya nyo Anyway, nakaya pala natin.
sobrang pagtitiis. Pero nakakaya naman. Kaya kayo guys, yung mga nadadaanan ng mga videos namin, bigyan nyo naman po ng pansin. Sa ganitong paraan ng naman parang masaya kami sa ginagawa namin, nalilibang. Yung iba kasi minamaliit kami. Yung 4K OFW ka, taga-kuskus ka lang daw ng kubeta. Ay, marami akong nababasa minsan masyado tayong minamaliit ng mga OFW. Nakakatawa nga lang. Anyway, wag nyo natin pagtuunan ng pansin yun guys. Basta laban lang sa buhay. Hindi ko na alam kung pinagsasabi ko dito. Basta yun na lang. Guys, pasensya na kayo. Talagang nalilito ako minsan. Tsaka pag nagbi-video talaga ako at nagvo-voice over, walang practice yan kung ano yung pumapasok sa isip ko. Yun na lang sinasabi ko. Ayaw ko naman yung masyadong scripted. Mas maganda pa rin yung be yourself ba? Kung ano yung nasa isip mo, sabihin mo gano'n. Parang may thrill naman, hindi yung kailangan isulat mo, kailangan basahin mo yung sasabihin. Hindi. Mas maganda pa rin yung sabihin mo kung ano yung nasa isip mo. Yun lang yun. Anyway guys, hindi ko na nga din alam. Payo ko din sa mga OFWs, yung mga baguhan dito. Guys, mag-ipon kayo. Ang hirap ng walang ipon. Ramdam ko yan. Ako kasi walang ipon. Pero okay lang naman, at least. Basta ba okay lang sila sa Pinas. Pero mas maganda pa rin yung may ipon guys. Hindi yung puro resibo. Resibo nga, hindi ko na iniipon Mas maganda yung walang pruweba. Tapon na kaagad at pagkatapos na makuha yung padala. Pero nakakatuwa naman guys. Sa totoo lang, magaan yung pakiramdam pag alam mo okay lang sila sa Pilipinas. Kasi yun naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nag-abroad, diba? Ewan, alam ko yung mga iba dyan na nakakapanood ng videos ko. Ayan, tinatawanan na lang ako. Pero okay lang, laban lang ako dito guys. Importante nag-i-enjoy ako. So, what's the point na pagtuunan ng pansin sa sabihin ng ibang tao? So, hanggang dito na lang muna guys. Actually, talaga hindi ko na din alam. Anyway, thank you for watching. Bye!